siya, bakit ka pumayag dun sa setup na parang ikaw yung haharap? Nakiusap nga po sila sa akin. Ang kasunduan nga po nun, pag nailabas, sila raw po ang maghuhulog, mag-asawa, monthly. Okay. Magkano yung monthly na yun? 30,142. Tanong po ba, nasan po ba yung sasakyan, ma'am? Kasi sir, yung sasakyan po sa totoong buhay, nasan Laco rin. Talagang gipit na gipit po. Ayan na nga. Bakit po ma'am umabot sa punto na blinak niyo yung tao at hindi na po kayo nakakapag-usap? Hindi ko po siya binablock. Nagka-traumatic depression po talaga ako. Yun po yung totoo. So, I do understand that ma'am, everybody has their certain problems. Pero ang responsibilidad po ay tuloy-tuloy pa rin. At hindi po natin po pwede sabihin na nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga problema sa buhay ay hindi tatakasan na po natin ang ating mga responsibilidad. Ayoko naman po talaga ng gulo. Kasi gusto ko pong makipag-settle ng maayos. Ma'am, ayaw mo ng gulo. Yung nag-cause ng gulo, kayo po hindi ko po gusto yung ganung klaseng setup na parang si Sir Vicente na po mag-a-adjust sa lahat. Yes. Pangalan na niyang ginamit, sinangla mo pa yung sasakyan, ikaw na kinabang, ngayon si Sir iniipit, ikaw pa rin yung nakikiusap hanggang ngayon. Mapit ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo ang aking ex-girlfriend na si noon, noong 2020, usap kayo ng asawa mong British na kung maaari, may labas ko kayo ng sasakyan na Hilux pickup. Noon, hindi naman kayo nagdalawang salita sa akin na tulungan kayo dahil nga wala kayong mga walang dokumento. Kaya nanguha ko ng paraan na yung pangalan ko ang ilalagay kasi ako yung merong dokumento na maaaring maglabas ng sasakyan na yan. 2022, pumapalya po ang hulog niya doon sa Hilux na ang sabi niya sa akin, siya raw po ang maghuhulog sa account ko kasi po ang cheque ko ang naka-frustrated check doon sa Toyota Financing. Nahihirapan na po akong mayong pondohan kasi nga ang pangako niya siya ang maghuhulog. Wala na po akong contact sa kanya. Binlock na rin po ako niya sa social media. Kaya po ako lumapit sa Bitag para mapahanap at makita yung sasakyan. So it's more of dun sa usaping financial na kung saan kailangan nila patunayan ang kanilang financial capability para mabili yung sinasabing sasakyan. Apo. Tama ba? So wala sila nun, kaya sa'yo lumapit. Apo. Pero itong taong to, sir, hindi layo sa'yo ito kasi kilala mo to eh. Sa Opo. totoo lang, ang description ay dati mong nobya. Tama Opo. po? So kung gano'n na nangyari, dati mo siyang nobya and then ngayon may asawa na siya, bakit ka pumayag dun sa setup na parang ikaw yung haharap? Kung hindi mo naman na siya nobya nung time na nagpabili ng sasakyan. Nakiusap nga po sila sa akin, mag-asawa. Ano raw pong setup? Kasi sa'yo ipapangalan, tama? Kasi ikaw ang may documents. Sila, Opo. wala silang documents. Yun nga po. Ang So, kasunduan nga po nun, pag nailabas, sila raw po ang maghuhulog, mag-asawa, monthly. Okay. Magkano yung monthly na yun? 30,142. Okay, na ano ba, naging consistent ba tong dati mong nobya dun sa pagbabayad sa sasakyan na to? Opo, sila rin po kasi ang nag-down nun Okay. nung una. Tapos mga 2 years po, okay naman po yung status nung pagbabayad niya. Nitong 2022 po, nagsasabi po siya na pwede, abunuhan ko muna kasi medyo kapos siya. Tapos po nung hanggang sa tumagal, hindi na po, minsan hindi na nagsasabi. Minsan makikita ko na lang sa account ko, nababawasan ako ng ganong halaga, which is yun yung hulog dapat. Yun yung sinasabi mo sa amin na nagagalaw mo na yung savings mo dahil sa sasakyan na to. Yes po. Yun Kasi din, po, Sir Carl, yung inaano natin na parang masyadong mabait si Sir. Kasi although documents mo na, pangalan mo na, ikaw pa ang nagbabayad kapag hindi kaya nung dati mong ex-girlfriend. Kasi po, naka-issue po ng frustrated check yung, inissuean ko na po yun ng frustrated check. In your name. Checking ko rin po. Kaya ikaw din talaga ang nagluluwal kapag hindi kaya ng totoong Kasi kumuha po, ng sasakyan. ayoko pong masira dun sa bangko ko. So, matagal ko po siyang inalagaan. Ano na pong balita dito kay Miss Ana? Kasi ayaw niya magpabanggit ng pangalan, Sir Carl. Kaya tama. Ana na lang ang pangalan natin dun sa dati mong ex. Yun po, ang ano yun, nagkita naman po kami noong October. Nakapagulog siya noong November. Then after that, December, hindi na po siya nagparamdam. Okay, so hindi siya nagparamdam noong December and then ano mga hakbang na ginawa niya? Blinak ka ba niya or ano? Binlock po niya. Wala ka na rin idea kung nasaan siya. Kumbaga, tinaguan May ka na. idea po, nagtanong-tanong din po ako. Kasi ang pinaka ano dyan, kung alam mo kung saan barangay siya nakatira, magkaroon po ng patawag at magharap kayo.
Teres, nagkita po kami noong October. Okay, ano sinabi niya? Yun nga, ang gusto niya, humihingi siya ng SOA ng galing Toyota para malaman pa kung magkano yung balance. Nung pinadala ko po sa kanya yung computation, doon na po siya hindi na po nagparamdam. Okay. Magkano pa yung remaining balance sa pagkakaalala mo? Yung last po na check ko sa Toyota, nasa 278,000. Naku, laki na. Okay. Siguro ganito, makakausap natin sa kabilang linya ngayon itong sinasabi mong alias Ana, itong inireklamo mong dating nobya. So, magandang umaga sa inyo, Ma'am Ana. Matanong ko lang po, ano po ang panig ninyo dito po sa nagreklamo sa inyo si Vicente Francisco na nagpabili ka daw umano ng sasakyan sa kanya at hindi nyo daw nahuhulugan na maayos, ma'am? Totoo po, inaamin ko po, may naging lapses po ako sa kanya. May dahilan po kung bakit po nagkameron ng mga lapses, hindi dahil gusto ko lang po. Dumating po kami sa punto na talagang, sir, ang buhay ng tao ay umiikot, nagkakaproblema, pero hindi po siya naniniwala sa akin. Tapos, by October, sir, nag-reach out ako sa kanya last 2024 October. Sabi ko po sa kanya, is gusto ko pong ayusin na namin yung sitwasyon ng sasakyan na kung pwede, is isettle down namin yung sasakyan na ibenta na lang para kung may utang man po ako sa kanya, babayaran siya at the same si Toyota para po hindi na niya kailangan mag-abono. Ngayon, ayaw niya pong pumayag kasi kung may karapatan daw po sa sasakyan is siya kasi sa kanya nakapangalan na ang gusto niya pong mangyari is bibigyan niya lang ako that time ng 100,000. Okay. Ma'am, no, may concern na ako doon sa sinasabi mo kasi the car is under financing. Tama po ba? Apo. So since the car is under financing, meron po kasing agreement ang sinasabing loaner sa bangko dito sa kanilang bangko na kung saan that they would have to fulfill the said payment bago po pwede ibenta yung sasakyan. Hindi po kasi po pwede ibenta yung sasakyan na kung under financing pa ito. Kung sinasabi ninyo na ibenta dapat ang sasakyan para maibayad yung sinasabing remaining doon sa Toyota, ay magkakaroon po tayo ng posibleng problema sa bangko. Ngayon naman, ma'am, ang sinasabi ninyo na nagkakaroon kayo ng problema doon sa sitwasyon, bakit po, ma'am, umabot sa punto na blinak niyo yung tao at hindi na po kayo nakakapag-usap? Hindi ko po siya binablock. Hanggang ngayon, open po ang messenger ko sa kanya. Hindi lang po ako masyado na nag-open ang messenger kasi po unang-una nagkasakit po ako, nabinat po ako, namatayan ako ng anak. Nagka-traumatic depression po talaga ako. Yun po yung totoo. Na-down ako sa lahat sa mga negosyo ko kasi hindi ko ugali magkwento ko ano nangyari po sa nakaraan ko. So, I do understand that, ma'am. Everybody has their certain problems. Pero ang responsibilidad po ay tuloy-tuloy pa rin. At hindi po natin po pwede sabihin na nagkaroon po tayo ng iba't ibang mga problema sa buhay ay hindi tatakasan na po natin ang ating mga responsibilidad. So, ma'am, yun po ang aking sinasabi kasi base po sa inyong statement, that's unfortunate, totoo. Pero kahit naman kami, ma'am, kunwari kahit man namatayin kami, tuloy pa rin kami sa pagbabayad na aming obligasyon dahil ginusto po namin yan at responsibilidad po namin. Kasi si sir po ang naiipit dito, pangalan po niya ang ginagamit po dito. Kung sa inyo po, madali lang po sabihin na baka ipagpaliban ng bayad, ay siya naman po ang iniipit ngayon. So, ma'am, ano po ang gagawin natin, since magkausap na tayo ngayon, para po magawan ng paraan itong sinasabing problema ni Sir Vicente? Nakikiusap ako sa kanya na kung pwede, ibenta na lang po ngayon sa sasakyan. Ma'am, hindi po pwede ibenta yung sasakyan dahil hindi pa po nga fully paid. Kung gusto nyo po, hindi nyo po magawa ng paraan yung pagbayad ng sasakyan, ibalik nyo na lang. Ang tanong po ba, nasan po ba yung sasakyan, ma'am? Kasi sir, yung sasakyan po sa totoong buhay, nasanla ko rin sa sitwasyon na talagang gipit na gipit po. Ayan na nga ba? Apo. So nasangla nyo, ma'am, yung sasakyan tapos ngayon gusto nyo ipabenta. Paano mo bebenta yung sasakyan kung nakasangla? Sino magtutubos? Meron kasi po sir, pangyayari na may gusto pong tumulong din sa akin na tao na nung time nga po nung October ng pagkikita namin, sana po ay magkakaayos na kami ng bayaran. Kung nagkasundo lang po na napakinggan po ako ni Sir Vicente. Ang pakiusap ko sana po sa kanya is unahin na muna matapos yung sasakyan, babayaran po nung gustong taong tumulong sa akin, yung sa Toyota sa lahat-lahat at kung may maiwan naman po akong
utang pa sa kanya, yun po ang pag-uusapan namin sa legal na paraan. Ma'am, ganito no, hindi ko po gusto yung ganung klaseng setup na parang si Sir Vicente na po mag-a-adjust sa lahat. Yes. Pangalan na niyang ginamit, sinangla mo pa yung sasakyan, ikaw na kinabang, ngayon si Sir iniipit, ikaw pa rin yung nakikiusap hanggang ngayon. So ma'am, ang tinatanong ko po sa inyo, asan yung sasakyan, posible ba mabalik? Ang gusto ko lang naman sana, kahit man hindi na magawa ng paraan yung bayad, ibalik nyo na yung sasakyan dito kay Sir para at least mapakinabangan naman niya. Sa ngayon, sir, nasa isang kaibigan po nga na napagsanlaan na ngayon So ma'am, kailan nyo po mababalik yung sasakyan? Diretso na ako doon sa akin sinasabi. Kasi yung problema, isinanglan nyo yung sasakyan na hindi alam nitong mismong nakapangalan and then hindi nyo pa binabayaran ng maayos. So ang para sa akin, ibalik nyo na lang yung sinasabing sasakyan. Kung hindi, balik nyo lang sa Casa or sa Toyota para at least lamang ay magkaroon na ng tahimik na sitwasyon. Anong nangyayari kasi dito, si Sir parang iniipit. Yun po ang aming punto, ma'am. So, for that part po, ano po ang magagawa ninyo para ba posible mabawi ang sasakyan? Kasi kung magkakaroon po tayo, ma'am, ng problema dito sa ere, pagka si Sir Vicente ay ma-fully pay na yung sinasabing sasakyan in a few months, ang sasabihin ko sa kanya, i-hold niya yung ORCR. Hindi niya po pwede i-release kung kani-kanino na yung sinasabing papeles para ang maipit is kayo. Bakit hindi mabenta yung sasakyan? Sinasabi mo sa iyo yung sasakyan, isinangla mo pero hindi niya maibenta, hindi niya magawa as collateral dahil hindi po nakapangalan sa inyo. So ano po ang gagawin niyo? So yun nga po, ang sa akin po sana is hindi ko po makukuha sa napagsanlaan ko yung sasakyan hanggat hindi ko daw po nababayaran. Siyempre. Of course, hindi namin mamibig sabihin na kunin nyo to sa inyong pinagsanlaan na hindi nyo pa binabayaran. Ang ibig sabihin namin, gawan nyo ng paraan, ibalik nyo yung sasakyan. Tubusin mo na, Ana. Hindi pa laging pabor sa yung sitwasyon. Ganito na, mabigay nyo yung address kung saan nakalagay yung sasakyan. Nandito lang po, sir, yung sasakyan within the Cavite City. Can you give us the exact address within the day? Hindi naman po sa ano, sir. Kung sana, pwede po, is kakausapin ko muna din po yung tao. Ayoko rin naman po. Hindi ma'am, ibigay nyo na yung address para mapaprocess namin yun sa HPG, itong sinasabing kotse. Ang naihulog po sa kanya almost 1 million na. Ang sa akin lang naman po. Napakinabangan mo na ma'am yung sasakyan, that's it. Yes. Wala ka na makukuha doon ng isang Legally, ang may-ari pa rin yan, si Vicente, kasi sa kanya nakapangalan. Ngayon, kasi kahit ma'am na magdemanda kayo kay Vicente, it won't really matter. Kasi binayaran nyo yung month na yun, ginamit nyo din yung buwan na yun, halos ilang buwan nasa inyo, ilang taon nasa inyo, binayaran nyo naman. So, as is, parang service, parang lease to own siya. Pero ang nangyari, hindi nyo na-fulfill ang inyong bayad. So, dapat ibabalik ito. Di ba po ba? Okay? So, ma'am, anong magagawa ninyo? Mabibigay nyo ba sa amin ng address para magawa na namin ng paraan itong si Sir Vicente? Kahit yun man lang. Sa Toledo Boy, sir, alam naman niya po kung nasa saan. Dahil sinabi ko na po sa kanya. Ang sa akin lang po, respect. O ganito, sinabi mo ko, alam niya kung asan. O, Sir Vicente, gusto mo magsalita? Doon sa tao na sige, ma'am, mamaya na. O, Sir Vicente, Yung sinabi niya sa akin na nasa Mendez, Cavite yung sasakyan. Wala siyang binigay na exact na address. Malaki ang Mendez, ma'am. Paghanapin mo pa si Vicente, pinto-pinto. Kaya naman po gano'n, sabi ko nga po, gusto ko po rin muna maprotektahan yung taong, kapag po, ayoko naman po talaga ng gulo. Kasi gusto ko po makipag-settle ng maayos. Ma'am, ayaw mo ng gulo. Yung nag-cause ng gulo, kayo po Hindi naman si Sir Vicente. Ang gusto lang naman niya makuha ang sasakyan na nakapangalan sa kanya dahil siyang iniipit ng bangko. Pagka hindi siya nakapagbayad, ang sasampahan ng kaso ng bangko at posible ng Toyota, itong si Sir, hindi po kayo. So, naiintindihan niyo ba, ma'am, ang nagiging problema dito? Yes po, naiintindihan ko po. Yes, ma'am. Kung naiintindihan ninyo, edi gawan nyo na paraan yun. Say the address, if you can tell the address right now, or if you can text right now to our staff kung anong address para magawa namin ng paraan itong si Sir Vicente makuha ang sasakyan. Sir, pwede pong, kakausapin ko lang po muna yung tao. Sinong tao? Yung pong napaghabili na namin. Pinagsanlaan niya. Alam mo, for sure, hindi niya ibibigay sa'yo na Yes. hindi mo natutubos eh. Alam mo, Ma'am Ana, sorry ha, problema mo yan eh. Kailangan ayusin mo yan. Huwag mong ipataw kay Vicente yung problema na yan, na paghihintayin mo pa para lang matubos mo yung sasakyan. Ikaw yung pumasok sa transaksyon na yan, ikaw yung umayos dyan. Kasi sa totoo lang, illegal yung ginawa mo. Yes. Walang papeles na isanla. Paano Illegal. kaya yun? Hindi nyo ba naiintindihan ang gravity ng pagtakbo sa isang obligasyon? Hindi po kami ma'am naniningil dito, bagkos naaawa lang kami dito kay Sir Vicente at naiipit na siya. Pero siguro ma'am, para mas maintindihan mo, stay on the line ka muna. Makausap natin itong Police Executive Master Sergeant si Sir Edison Manucom.
Chief Clerk Investigation Section ng HPG Special Operations Division ng Camp Crame. Magandang umaga po sa inyo. Ano po ang posible natin magawa, sir? Sa part po ng Highway Patrol Group, mai-suggest po namin sa nagre-reklamo at inirereklamo at saka naghahawak po ng sa ngayon na possession ng sasakyan o sa pagsanlaan na kapag po ang ating complainant ay nag-file po ng case against po dito kay ma'am, mapuput po sa hold order list ang sasakyan na kahit na tao pong may hawak ng sasakyan ngayon ay hindi niya rin po magagamit ng sasakyan. So we better suggest po na as of now, i-voluntary surrender na lang po muna yung sasakyan dito po sa ating tanggapan sa Highway Patrol Group para maganda po tayo ng thorough investigation po at para malaman po natin kung sino po talaga ang may pananagutan sa kaso po na ito. Okay. Tama naman yun, sir. Ma'am, sinabi mismo ng HPG. So, ano magagawa, ma'am? Yun nga, sir. Kung okay lang po sa inyo, makikipag-communicate po ako doon sa aking napakisiraman. Can't you give us, ma'am, the number ng mismong tao pinagsanlaan mo para si Sir Vicente ng sasagot? Tatanong ko muna po, sir. Hindi po sa ayaw kong ibigay, pero magpapaalam din po muna ako. Ano po? Paano, ma'am, kung hindi siya pumayag? Po. Paano po kung hindi siya pumayag? Diba? Sasabihin niya, naglabas ako ng pera sa'yo, bayaran mo muna, hindi ko i-release tong sasakyan. Anong gagawin mo? Gagawin sir ng makikiusap po ng inam. Ano po? O sige, ma'am, ikaw ay nakikiusap ng onting time hanggang kailan? Makikipag-communicate lang po ako, sir, doon sa napagsanlaan ko. And then, hanggang kailan? Diretso na, ma'am. Hanggang kailan? At least, sir, hanggang Friday po. Hanggang Friday. Okay, which is tomorrow. Tama ba? Next week po, sir. Kung okay lang. Tagal. Next week? Akala ko bukas na. Next week pa. Bakit nyo mapaantay ng sobrang tagal? Pinaantay nyo ng ilang buwan itong tao na to. Tapos paantay mo pa na hanggang next week. Di ba pwede, ma'am? Hanggang Monday next week? Hindi po ako na-update, sir. Mamaya po po. Kahit hanggang Monday next week, ma'am? Monday po. So, susubukan ko pong ano. And ako po mismo ang tatawag sa inyo with True Sir Mar para po sa update ng lahat ng bagay. Ano po? Okay. Okay. Sige, ma'am, para din mas maintindihan mo din yung naging problema dito ay siguro kakausapin din namin ito sa kabilang linya, itong si Attorney Batas. Stay on the line ka muna dyan, ma'am. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Sang-ayon po ako doon sa sinasabi nung dapat Lunes pa lang magbabayad na yan kasi sa totoo lang po dapat 24 oras na lang ibigay dyan sapagkat maliwanag naman na talaga lang napakatagal na pinaghintay. Ang unang krimen po niya dyan, yung pong ginamit yung pangalan ng kanyang ex-boyfriend para po makakuha ng utang at nagamit sa pambili. Yan po, estafa na pong lumilitaw. Bakit po? Ginamit niya yung pangalan ng kanyang boyfriend sa pangako niya ng babae na may kakayanan siyang magbayad. Lumilitaw, Pinong Tulfo, walang kakayahang magbayad. Kaya po yung sitwasyon dyan, pagpapanggap na po yan na nagbigay ng pinsala dito sa lalaki. Ikalawa po, yung pong pagsasanla nito pong babae ng isang sasakyan, bagamat binabayaran pa lamang sa pinagkuhanan, again, that's another estafa. Magkakaroon po siya nung pagkakasala na pagbibenta ng isang bagay na hindi pa naman kanya ng buong titulo dahil nga po binabayaran pa. Kung titignan po yung CROR niyan, sigurado tayo na nakalagay doon sa CR, Certificate of Registration, encumbered. May pagbabawal po yan. At dahil may pagbabawal, Ginoong Tulfo, sana po maintindihan ng babae, mabigat po ang pataw na parusang pagkakakulong yan dahil yan po ay pangalawang bilang ng krimeng estafa, Ginoong Tulfo. Ang akin pong masasabi dito sa babae, magpakatotoo na siya at humingi na ng tunay na pangunawa at wag nang magpapanggap pa ng kung ano-ano. Kasi itong binabanggit, may isinanla sa iba, tapos hindi maibigay yung telepono, hindi maibigay yung pangalan, hindi maibigay yung lugar. Maliwanag po na binibilog ang ulo natin. Tama. Dito pong nagpapanggap na babae. Ginoong Tulfo. Okay, thank you very much, Attorney. Very much clear. So, Ana, sinabi mo Monday. Asahan namin na may magagawa ka by Monday. Kung hindi, tutulungan namin at assistant pa namin si mismong sir pumunta dun sa HPG. Alright po, ma'am? Alright, maraming salamat po sa inyo. Okay, ngayon naman, still on the line ng ating Chief Clerk ng HPG. Sir, ito na lang aming pakiusap siguro na pagdating po siguro ng Monday at wala pa rin po nagagawa, maybe more or less by susunod na araw, ay assistant po namin itong si Sir para matulungan niyo po dito sa pag-file ng kaso laban dito po sa respondent. Okay po, Sir?
Okay po, Sir Carl, tulungan po natin yung complainant natin na mag-file po ng case against dito kay Ma'am Hana po. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Edison. Yun naman, Sir Vicente, matanong ko lang sa iyo. Parang ayaw niya talaga ibigay yung sinasabing pangalan at mukhang tatakasan pa rin itong sinasabing responsibilidad niya. Willing ka talaga na ituloy itong sinasabing kaso laban dito sa babae? Tutuloy na lang po natin kung talaga hindi siya tutukas. Tama. May huli ka bang mensahe or panawagan para dito kay Ana? Kung hanggat maaari, tumupad ka, sinabi mong Monday, pero kung talagang hindi ka tutupad, kasi matagal na nating pinag-uusapan yan. Lahat na ng kondisyon binigay ko sa'yo. Tapos nung hindi ka nakapagulog, baliwala lang sa'yo. Pag hindi ka tumupad sa Monday, tutuloy ko yung demanda. Kami ay nagpapasalamat na lumapit po kayo dito sa aming programa at nagtiwala kayo na magagawa namin ng paraan itong sinasabing problema ninyo. At least ngayon, kung magkaroon ng problema pagdating ng Monday, may magagawan ka na ng paraan na kung saan ay at least mababalikan mo na itong sinasabing babae na kung saan na babalikan mo siya dun sa mga sinasabi niyang maling ginawa sa'yo. So, klaro ba yun sa'yo? Opo. Alright, okay. Hinggit sa sumbungan, investigahan, ano mo reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka, tiki-iwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag, ibubitag mo. Ako po si Vicente Francisco na taus-pusong nagpapasalamat po sa buong staff ng Bitag. Ako po ay lubos na masaya ngayon sa pagkakakuha po ng aking sasakyan. Kaya nagpapasalamat po ako. Malaking pasalamat po sa Bitag at tinulungan nila ako. Nagpapasalamat din po ako sa HPG dahil po sa kanilang assistance, sa kanilang tulong para mabawi po ang aking sasakyan. In the same time po, malaki pong pasasalamat sa buong team ng Bitag.